before I proceed with the message, I would like to include in the announcement our fundraising campaign for our church van. We have added a little amount from our 1 million available cash. So if there are those who would like to share, gawin po ninyo probably within 3 months or 4 months, ay meron kayong mga target or pledges that you can give for the church van. Nais ko ding kalimutan ko tuloy. Well, I'll just share it if I came to my senses to remember. But at any rate, ngayong umaga ay pag-usapan natin ang halagang mga salita na masusumpungan ito sa Matthew. By the way, before doing so, please lift your Bible and let us offer this to the Lord. This is my Bible. This is the Word of God. With this Word, I am blessed today. I am renewed, I am transformed, and I am healed. And I will never be the same again. Everybody say amen. Let us bow our heads and pray. Lord, be with us as we listen to your Word, as we ponder on it. Lord, give us a clarity of understanding, allowing your Holy Spirit to guide and empower us, and be able, Lord, to see the meaning of this into our lives, that we may walk in accordance with your will. In the name of Jesus we pray, amen. So please open your Bible in Matthew chapter 7 to 12. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 12. And I'm reading from the New International Version, and it says, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, to do others what you would have them do to you, for these sums of the law and the prophets." Amen. Mga kapatid, ito yung mga salita sa Biblia na pamosong-pamoso, very popular and famous, and I think all of you would remember this: ask, seek, and knock. Now, when you ask, the Bible says it will be given to you. And when you seek, you will find. And when you knock, the door will be opened to you. Now, church, I would like you to look at this very seriously. Because when you look at this passage, while it is a simple words or languages that you can see, you can surmise here that this passage is a command by which God is honored. Ulitin ko yun. Itong mga talatang ito, ask, seek, and knock, ay mga command. Ano bang Tagalog ng command? It's utos. It is a command by which God is honored. Alam niyo, mayroong utos na kung saan gawin mo lang. May mga utos sa Biblia na ang gagawin mo is simply to follow. But here, this passage is about command by which God is honored. So when you do what God is asking you to do, God is honored. Ang Diyos ay napaparangalan. Kaya yung salitang ask, seek, and knock, kapatid, ay isang utos
na ang layunin ay parangalan ang Panginoon. Now, if you will do this, church, you are honoring God. But the problem is this. We do not know how to ask. We do not know how to seek. We do not know how to knock. And therefore, we are not honoring God. But let me say this. When we talk of honor, kaya binanggit dito yung mga salitang ito bilang parangal sa Diyos, nangangahulugan ito ng ganito. When you honor God, ang ibig sabihin, siya ang pinaka-object. Bakit kaya pinararangalan mo ang Diyos? Kasi pag ginagawa mo ito, kapatid, natutuwa ang Panginoon, nagagalak ang Panginoon. God is so pleased when you ask, when you seek, and when you knock. And what God is waiting, or what God is waiting from us is when we learn how to ask, when we seek, and when we knock. Kaya alam niyo, pag ang tao, alam niyang humingi, alam niyang maghanap, at alam niyang kumatok, ang Diyos, tuwan-tuwa yun. He is honored, He is pleased, because He is the object. He is the object of life's direction. Siya ang object ng direksyon ng buhay. Parang ganito lang yun. Nakakatuwa naman, ako ang hinahanap. Ako ang tinatawag. What a beautiful sight to see that. When children of the Lord and people of God would ask, would seek, and would knock. It is an honor. Bakit? Sapagkat ang mga tao, ang naghahanap sila ng sagot, hindi sa ibang lugar. Hindi sila naghahanap ng sagot kung kani-kanino. Sila ay naghahanap ng sagot sa Diyos. That's the very reason why they have to ask, the very reason why they have to seek, and why they have to knock. Because they cannot find answer elsewhere. They cannot find anything outside God. Kaya ang Panginoon, honored siya. Isipin mo, ang hinahanap ng tao ng kasagutan ng problema niya, hindi sa SM. Hindi sa mga lugar. Yung iba may problema. For example, they would rather go in a beach just to find relief. Pero na-honor ang Panginoon pag sa mga ganong sitwasyon, natututo ang tao na mag-ask, mag-seek, and mag-knock. Isa lang ibig sabihin, ang kanilang kasagutan wala sa mundo kundi sa Diyos. Another level of honoring God. Kaya utos niya ito na nagbibigay ng pagparangal sa Kanya ay nagpapakita ng kahalagahan. When you ask, when you seek, and when you knock, you are just simply showing that God is the most important part of your life. Kaya ang Panginoon, very honored. Isipin mo, pag ikaw ay maghahanap, ang hahanapin mo Diyos. Pag ikaw ay magsisik, ang isisik mo ay Diyos. At kung ikaw ay kakatok, ang kakatok ka sa Diyos. He is honored because He is recognized. Siya ay kinikilala. Kaya ito, iniuutos niya ito, matuto kayong manghingi, matuto kayong maghanap, matuto kayong mag-knock, kumatok. Dahil nangangahulugan ito na kinikilala ninyo na lahat ng bagay, ang Diyos ang siyang may hawak. Hindi po ba totoo ito, mga kapatid? Pag meron tayong mga pinagdadaanan, where do we ask?
Where do we seek? Where do we knock? Yung iba, naghahanap sa mga kaibigan. Naghahanap kung saan-saan. Samantalang, kung hahanapin mo at sasalisikin mo sa Diyos, mga kapatid, hindi lang nasasagot yung problema mo, natutuwa din ang Diyos. Sino dito ang nilalapitan ng kaibigan? Sino dito ang pinupuntahan ng mga kakilala at mga malalapit? Ano po ang pakiramdam ninyo pag kayo ang nilalapitan at hinihingan ng advice? Ano ang pakiramdam ninyo, mga kapatid, kung kayo ay nakakaramdam na sa dami-dami ng pwedeng tanungan, ikaw ang pupuntahan? Sa dami ng pwedeng mapagsumpungan ng sagot, ikaw ang lalapitan. Anong pakiramdam po ninyo? Hindi po ba kayo honored? Sa dami ba naman ng pwedeng kausapin, bakit ako pa? Kaya ako bisa sasabihin, meron ba akong karapatan na magsalita? Pero pinili ka, kapatid, sapagkat kinikilala ka niya. Ganito rin ang pakiramdam ng Diyos sa kanyang utos na ito. Na pag tayo ay nag-ask, nag-seek at nag-knock, hindi lang yung tayo ay tatanggap ng sagot, kundi natutuwa ang Panginoon dahil wala tayong ibang pinatutungkulan kundi siya. Ngayon, itong ask, seek, and knock, ay ano ba ito? Paano ba natin ito unawain? Paano natin titingnan ang mga bagay nito? I want you to understand when Jesus made this command, He made it clear that it is not just a matter of asking, it is not just a matter of seeking and knocking. What is the bottom line and what's the essence of this? It is boiled down under relationship. Kaya dito, mga kapatid, yung paghingi, yung pagsasaliksik at pagkatok, it's not just a simple thing. Ito po ay isang kalagayan na pwedeng gamitin at gawin lamang ng mayroong karapatan na humingi, na maghanap at kumatok. Hindi po pwede, kapatid, na ikaw ay magkaroon ng karapatan nito anytime, anywhere. Sasabihin ng marami, hihingi lang naman pala eh. Maghahanap lang naman pala, kakatok. Very easy. And I want you to look at this. Look at the Bible now. Open that in chapter 7, verse 9 up to 11. Babasahin ko sa inyo. Which of you, sabi po ng Panginoon, if his son asks for bread, will give him a stone? In verse 10, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? What did you notice? Ano napansin niyo ron? It is a father and son relationship. Have you realized that, church, while reading this particular passage? Ito palang paghingi, ito palang pagsik, at itong pagnganak, kapatid, it's a matter of what? Relationship. It is a relationship between a father and a son. Ang anak ang humihingi. Ang anak ang naghahanap. Ang anak ang kumakatok. Ang tatay ang siyang magbibigay. Ang tatay ang siyang magbubukas.
And that's how you understand this very passage of Jesus Christ, which is part, mga kapatid, ng kanyang Sermon on the Mount. Dahil diyan, ang paghingi, ang pagsasaliksik, at ang pagkatok ay karapatan ng isang anak sa kanyang ama. Question: what is your relationship with your Father in heaven? Ganito dapat ang approach sa tatay. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, kung kayo ba hihingi ng tinapay, bibigyan ba kayo ng bato? Hindi gagawin ng tatay yun. Pag binigyan ka ng tinapay, anong ibibigay ng tatay? Medyo dadagdagan natin ng kwento. Pag binigyan ka ng tinapay ng tatay mo, may kasamang palaman. Mamili ka anong gusto mong palaman. Pag ikaw ba humingi ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? Ang isang magulang, pag humihingi ang anak, hindi magbibigay yan ng pangit para sa kanya. Ang ama ibibigay niya ang pinakamabuti. Kung yung ang masama na anak binibigyan, gasino pa yung mga anak na kanyang kinikilala. God will give the best because you know how to ask, you know how to seek, and you know how to knock. At ganito natin dapat tingnan ang kalagayan ng Biblia o ng mga talatang ito na lagi natin napapakinggan, you ask, you seek, and you knock. But we do not have a fully grasp of what it is. Ito pala may kinalaman sa pagiging relasyon o pagkaroon ng relasyon ng isang ama at ng anak. At ito ay sa pamamagitan ng isang panalangin. Now, tingnan natin mabuti. Ang paghingi, ang pagsik at pag-knock ay sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ka po pwedeng tumayo sa isang sulok at magsisisigaw ka doon. You must know how to communicate with God. And the only way to communicate with the Father is through prayer. Kaya ang problema natin, we know how to ask, we know how to seek and knock on our own terms. Not on the terms of the Lord, not on the standard of God, but our own standard. Kung anong gusto natin. Kung ano ang mga preference po natin. While it is true that we should be specific in what we're asking, but we must learn also, church, that when we address this matter of asking, seeking, and knocking, we should ask in prayer. We should seek in prayer and we knock in prayer. Anong kahulugan ng mga ito ngayon? Let me go further. Alam niyo, ito yung utos na may pangako. Bihira ang mga utos na may pangako. Ito ay isa lamang sa mga utos na may pangako. Ano yung mga pangako? Pakinggan yung mabuti. Ang utos, ask. Sabihin po ninyo, ask. Kalabitin mo yung katabi mo, marunong ka bang mag-ask? Dapat matuto ka ngayon. Ano yung pangako? Sabi ng Panginoon, manghingi ka. Yan ang utos niya. Anong pangako? Bibigyan ka. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi ka basta hihingi. Ang sabi ng pangako, ikaw ay tatanggap. Ang ganda ng term dito, sabi, it will be given to you. So in other words, when you ask, definitely, something will be given to you. That's the promise of the Lord. No one is asking and receiving for nothing. When we talk of God, pag tayo po'y humingi sa Diyos,
hindi po tayo luhaan at uuwi na empty-handed. Because the promise of God is that when we ask, we will receive. Tanong, sino po gusto ang tumanggap? Lahat kayo gusto tumanggap? Sino gusto tumanggap ng kalakasan ng buhay? Sino gusto tumanggap nagagaling siya? Sino gusto tumanggap kapatid na bibigyan siya ng pera ng Panginoon? Sino ang nagnanasa na tatanggap siya ng magandang buhay itong taon na ito? Hindi, dami, no? Sino ang gustong tumanggap ng asawa? Sino ang gustong tumanggap ng mas magandang trabaho? Hindi ba tayong lahat, mga kapatid, ang gusto natin tumanggap, tumanggap, tumanggap? Now, how can you receive if you do not know how to ask? You know the way of asking, but you do not know the way of... baguhin natin. You know how to ask, but you do not know the manner how to ask. Ikalawa, na may pangako, sabi ng Diyos, ito ang gawin ninyo. Iniutos ko sa inyo yan. Seek. Ano ba Tagalog ng seek? Hanapin. Pag kayo ay naghanap, anong pangako ng Diyos? Makakakita, masusumpungan. Tingnan niyo yung pangako na yan. Pag kayo pala ay naghahanap, may masusumpungan. Ang tanong, bakit kayo hanap na hanap? Hindi wala kayo nasusumpungan. Because you have a wrong way of seeking. Pangatlo, sabi, nautos, kumatok. Anong pangako? Ang pangako ng Diyos, bubuksan. Ang ganda, di po ba? Di po ba natin nakikita ng utos na ito? Ask, seek, and knock. Lahat po yan may kaakibat na pangako. Marami pong utos, utos lang. Pero ito, utos na may pangako. Isa-isahin natin. Kasi sabi natin kanina, ito ang gustong mangyari ng Diyos para ma-honor siya. Kasi siya lamang ang pinaka-sentro. Siya po ang sentro niyan. Kaya gustong-gusto ng Panginoon yan. Kaya ang pangako niya, kung ako, sa akin kayo. Kung kayo'y titingin lang sa akin. Kung hihingi kayo sa akin, tatanggap kayo. At kung kayo'y maghahanap sa akin, sabi niya, makakasumpong kayo. At kung kayo'y kakatok sa akin, bubuksan ko kayo. These are commands with promises. Ngayon, ano ba dapat unawain sa lahat ng isinulat na ito ng Panginoon Jesucristo? Kanyang sinabi, ayon sa pagkakasulat ni Mateo. Unahin natin yung salitang ask. Anong gusto ng Panginoon sa paghingi? Dito, mga kapatid, yung konteksto ng pagkakasulat o yung tinatawag nating hermeneutics nito. Yung salitang ask represents your wants. Ang hinihingi ay yung mga gusto. Tama ba yung wants is gusto? Ang needs ay pangangailangan. Dito, ang konteksto ng paghingi, kapatid, ay mga hindi pangangailangan, yung gusto. Kaya dito, alam ng Panginoon na ang binibigyan ng pansin doon sa kanyang mga anak ay yung kanilang mga wants. Tingnan natin kung may wants nga ba. Ang pagkain, hindi po yan lamang needs. Yan ay wants. Di ba niyo napansin? Ang pagkain ay wants. Hindi yan needs. Hindi lang yan needs. Bakit? Pag gusto mong kumain, tsaka ka lang naghahanap ng pagkain. Tama po, mali. Kailangan mo munang magkaroon ng kagustuhan na kumain.
At pag nagkaroon ka na kagustong kumain, maghahanap ka ng pagkain. Kanya-kanya naman po ng preference ng pagkain. Iba-iba ng panlasa. Pero yan ay kagustuhan. Kaya pag tayo humihingi sa Diyos, ang iniintay ng Diyos yung gusto natin. Gusto natin yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa ating mga kapatid. Mga gusto natin ang magagandang bagay para sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Yung kagustuhan na yun ang pinagpupursigihan nating maabot. Kagaya ng mga kababaihan, gustong gumanda. Hindi naman need ang pagpapaganda. Ang pagpapaganda ay kagustuhan. Kaya kung gusto mong pangit, manatili kang pangit. Ayaw mong gumanda, manatili kang ganyan. Kaya, kung ikaw kapatid, gustuhin mo para maging maganda ka. Tama po ba mali? Salamat, Pastor. Nasusundan ba? Ang paghingi dito sa konteksto ng Panginoong Hesus Kristo ay yung mga gusto. Alam niyo, nung nag-aaral ako ng aking PhD, sa aking pagsasaliksik at pag-aaral, meron akong na-discovering formula. Ewan ko, na-share ko na dito yun. May formula akong na-develop na tingin ko mukhang maganda. Nasubukan ko ng ilan, pero maganda siguro, subukan din ninyo. Ang tawag ko doon, GDK. The formula of GDK. G, D, at K. Pag kayo po ay nagpaplano ng inyong gusto, apply ninyo yung formula, Mendeleev's formula, GDK. Gusto niyo malaman kung ano yun? Bumalik po kayo sa linggo para po makumpleto yung yung formula. Opo. O sige, hindi ko kayo bibitinin. G stands for gusto. Gusto. Gusto kong kumain. Gusto kong bumili. Gusto kong umalis. Gusto kong maglakad. Lahat gusto. Hindi po kailangan, kundi gusto. Yung pangangailangan, yan ang sagot sa gusto. Tama po ba? Pag gusto mong umalis, ano ang kailangan? Pag gusto mong mag-asawa, anong kailangan? Pag gusto mong gumanda, anong kailangan? Kung gusto niyong pumuti, anong kailangan? Kung gusto niyong lumago ang church, anong kailangan? Kung gusto nating mabili yung ating church van, anong kailangan? Are you with me? Kaya maganyaya kayo ng mga kaibigan ninyo. Para sila pagpunta rito, may natututunan, uuwi po sila. Hindi lang sila binless ni Lord, naging mabuti pa ang buhay nila. Amen? Wag lang kayo ang tumanggap. Share ninyo. So, G stands for gusto. Gusto mag-abroad. Lahat ng gusto. Kaya ko, gusto kong magkabuo. Oh, anong kailangan? Nasusundan, ang ibig sabihin ni Pastor Menreg, gusto. Ang susunod, kailangan sagutin niyo yun, ha? May gusto. Wala kayong problema doon. Yung ikalawa, kailangan masagot. D stands for dapat. Dapat. Sabihin niyo, dapat. May gusto ka. Gusto mong pumuti. Tanong, dapat ba? Gusto kong kumain. Dapat ba? Gusto kong pumunta ng ibang bansa. Dapat ba? Yan. Pag nasagot nyo, gusto, check.
Tama na po. Pagdating sa dapat, kung dapat, check ninyo yon. Di may dalawa na kayo. Tandaan ninyo ito. Pag sa tatlo, isa ay hindi check, kalimutan ninyo yon. Amen? Nasundan? Parang hindi ka interesado. Sige, tuloy ko na ito. Meron pang K. Balikan na lang natin sa linggo. Ang K stands for, kaya ba? Nakuha po ninyo? May gusto kang bilhin, kapatid. Yung bag, Hermes. Nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Ha? Kung sabihin ko sa inyo na may 16,000 na Hermes na original. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mayroon. Hindi ko fake. Original. 16,000 lang. Mamaya, puntahan niyo ako mga kapatid, mayroong placement fee. Tuloy tayo. K stands for kaya. Gusto mong bumili? Yes, check. Dapat ba? Yes, check. Pero pagdating sa kaya, ito lang ang kakayanan mo. Hindi pwede. Kes, forget your plan. Di ano dyan? Nasundan po. Ngayon, yung mga wants natin na yan, alam niyo, hinihintayan ng Diyos. Akala niyo, ang Panginoon hindi naghihintay. Hinihintay kayo. Kayong nag-church ngayon dito, mga kapatid, God is waiting for your wants. Problema, may wants kayo, pero ayaw naman yung ilapit yung wants ninyo. Paligoy-ligoy pa kayo sa Diyos. Pero alam na ng Diyos yun eh. Ay, hindi ba niya nakita rito yung relasyon ng isang ama at ng anak? Alam niyo, that's the premise. You have to make yourself recognized by God to be His own child. Kahit manghingi ka na manghingi, kapatid, ng gusto mo, kung hindi naman buo ang relasyon na ito, wala pong mangyayari. You must establish this relationship. The relationship between the Father and the Son. And by the way, I would like to welcome each one of you to the Kingdom Church. We're children of God are experiencing the bounty of the Father who is in heaven. Amen? Ngayon, ito na ang hermeneutics noong ask dito ng Panginoon Jesucristo. Sinasabi niya dito, doon sa paghingi, kapatid, ask like a beggar. Sino po dito ang nakakita ng mga namamalimos? Pag nagdadrive kayo, namamalimos, di ba? Sino po dito ang one time na malimos? Siyempre, walang maaamin. Dahil mga rich naman kayo, kaya hindi kayo mamamalimos. Hindi ba? Ang namamalimos, hindi minsan lang yan nagsasabi, palimos po. Nakakita kayo ng lilimos, minsan lang lumapit sa iyo, palimos. Hindi po. Pag namamalimos, may kasamang ano? Hindi ka nakakita na namamalimos? Hindi ba yung namamalimos merong paawa effect? Medyo yung mukha mo, medyo lulungkutan mong ganyan. Yung parang, palimos po. Oh. Baka si Pastor yata ang pwede mag-dramatize nun eh. No? Hindi ka niya papansin na mamalimos na talagang yung kanyang feeling na kailangan, no? Kaya namamalimos. Maawa na po kayo, hindi pa kumakain. Nakakita kayo na namamalimos? Ang namamalimos, laging persistent. Hindi hihinto hanggat hindi ka nagbibigay. Yan po ang konteksto ng Panginoon Jesucristo sa paghingi ng gusto natin. Kapatid, nang hingi ka ngayon, hindi mo lang nakita kinabukasan, ayaw mo na. You ask like a beggar. You keep on asking
until you will receive it. Kaya ito ay isang karakter, kapatid, na nanghihingi na kung saan ay minimiti niya na ito ay kanyang matatanggap. So when you ask something from the Lord of your wants, anong kailangan, kapatid? Kailangan po masidhi yung ating paghingi. Huwag paghingi na galing sa ilong. Paghingi talagang naroon ang damdamin, handun ang puso na nangihingi. At alam ng Diyos ang totoo nangihingi at hindi totoo na naghihingi. Now, ang binigay ng Panginoon dito, mga kapatid, is this. Asking must be accompanied with action or must be accompanied with endeavor within your means. Pag ikaw ay nanghingi, kapatid, hindi ito salita lamang. Dahil the very word of asking is an action word. And therefore, it should be understood in the manner of action. Hey kapatid, kung ikaw ba ay isang anak at nanghihingi ka sa tatay mo, paano ka manghingi? Yung mga anak ko, pag mahihingin sa akin, alam mong mahihingin yan. Sa gusto. Kasi may kaakibat na ano? Gawa. So when you ask, lakipan mo ng gawa na batay sa kakayanan mo. Within your means. Sino po dito may mga gusto sa buhay? Kung kayo may gusto sa buhay, you ask. At yung mga paghingi natin, mga kapatid, hindi po pwede yan na sinabi mo lang. There should be an action that will accompany it. Maganda yung narinig ko kanina, lambing. Hindi ba yung mga anak natin pag may hinihingin gusto, nagsashine ng sapatos? Uso pa ba yun? Maglilinis ng buong bahay. Ano ba? Maglalaba, magtitimpla ng kape. Aalisan ka ng uban. Hinihimas daw ang ulo. In other words, lahat gagawin niya to be able to get the nod of the Father. Now, how we will apply this to our Father who is in heaven? Kapatid, may gusto ka pala. Pangbanghingi ka, yung bang parang karapatan ng Diyos na magbigay. Parang ikaw ay may karapatan na utusan ng Diyos at sabihin, ito yung gusto ko. Kapatid, dapat may kaakibat na pagkilos na galing sa iyo. Ano yung mga pagkilos na ito? Kapatid, humihingi ka. Pagkatapos, lagi kang absent sa church. Nasusundan. Humihingi ka sa Lord, ni hindi ka man makapagbukas ng Biblia. Humihingi ka sa Panginoon ng kagalingan na hindi mo man magawa na lumuhod manalangin at sabihin ng habag at awa sa Diyos. Humingi ka, kapatid, ng gusto mo sa Diyos. Lakipan mo ng gawa upang ikaw naman ay masumpungan na totoo sa iyong hinihingi. Tandaan ninyo, ang paghingi dito ay hindi superficial. Ang paghingi nanggagaling sa puso dahil yun ang totoo. Pangalawa, anong pagkatapos ng paghingi, anong susunod? Anong susunod? Sige po, sumagot lang kayo. Sige, sagot pa. Sige po, sagot pa. Ba't ayaw niyong lakihan ng sagot ninyo? Pag makipag-away kayo, halos abot sa kalsada yung sigaw ninyo. Sabihin po ninyo, seek! Maghanap! Dito, ang konteksto ng Diyos,
ng Panginoon Jesucristo sa salitang paghahanap, mga kapatid. Hindi yung paghahanap ng mayroon. Yung paghahanap ng wala. Nakakita ba kayo na naghahanap na mayroon? Hindi ba naghahanap yung wala? Halimbawa, nawalang medyas, hahanapin mo kasi nawala. Alam nga naman, nakita mo yung medyas na handon, hahanapin mo pa? Ay kapatid, may problema ka talaga. Pag nakita mo yung medyas na handon at sasabihin mo, nasaan yung medyas ko? Di ba? Kaya ka naghahanap sapagkat yung hinahanap mo ay wala, kapatid. That's the problem with us when we talk of seeking. We seek for a thing of value that we have lost. Hinahanap natin yung mga bagay, kapatid, na nawala na may halaga. Halimbawa, hinahanap natin yung ating pong mga buhay na nawala dahilan sa ating kasalanan, nawala dahilan sa ating mga pagsalangsang. We are seeking God to restore us. We are seeking God to give us His strength. And why we seek God? Alam niyo, lahat na naghahanap, wala pong kalakasan. Wala ho silang tinatanggap na maliwanag na sagot. Kaya naghahanap. And they seek God because God has the authority to restore. To restore what have lost, what we have missed. Kaya pag tayo ay naghahanap, mga kapatid, pagkatapos nating humingi, yung paghahanap natin ay gusto nating maibalik kung ano yung magagandang bagay na nawala sa atin. Kung hindi tayo naging mabuti, kapatid, we seek that God will make us good. We seek God so that God will provide opportunities for us. We have lost that opportunity. We have lost the joy of serving God, and we are seeking the Lord so that God will enable our lives to be under His control. Ang alam lang natin ay humingi. Pero hindi tayo marunong maghanap. Pag natanggap na natin yung hinihingi natin, wala na. We do not even mind to ask Jesus or the Lord to seek Him, to give us an opportunity to understand what is the value of being with Him. Anong kahalagahan ng pagiging nasa Kanya? Panghuli. Ano yung panghuli? Kumatok. What does it mean to knock? Anong construction dito ng salita ni Jesus ng kumatok? Ang pagkatok, kapatid, ay pagpapahayag ng gustong pagpasok. Meron bang kumakatok na ang nasa niya huwag papasok? Meron bang kumatok na ganyan, pagkatapos sa pagkatok niya, binuksan ng pinto, hindi papasok sa loob? Walang ganun, di po ba? Pag ikaw ay kumatok, what is the intention of knocking? Because you want to enter. And that's the very construction of that language of knocking. Ayon sa gusto ng Panginoong Jesucristo na dalhin sa Kanya nakikinig sa Kanyang Sermon on the Mount. You are knocking because you want to enter. You want to come to the Lord. Dahil gusto mo na maging bahagi ka nung tahanan. Bakit ba kailangan mong pumasok sa tahanan? Na ang Ama ang siyang naroroon. Anong dahilan? Bakit gusto mo na handun ka? Kaya sabi niya, matuto kayong kumatok kasi kayo ay pagbubuksan ko. Look at this promise. The promise of opening the door so that you can come in. And what is next? If you will come in, kapatid, then the home would become your refuge. Yung bahay ang tanggulan mo. Kaya ka gusto mo pumasok kasi gusto mo na handun yung tanggulan mo.
Hindi ho ba kapatid, pag ikaw ay may mga pasanin, naghahanap ka kung saan ang kanlungan mo, anong pinakamagandang kanlungan? Ang magandang kanlungan ay tahanan. And how can you get inside the home and the house if the door is closed? You have to knock. Now, why is it that you want to enter? It is because you want the protection of the Father. Gusto mo na ang nagmamay-ari na ama mo, poproteksyonan ka. And the third important thing for you to understand, you knock at the door because you are part of the home, you are part of the house. And anything that is in the house belongs to you. Kaya kakatok ka kapatid, kasi gusto mong pumasok, pagpasok mo sa loob, lahat ng naroon sa kaloob-looban ay sa'yo. Dahil ikaw ay kabahagi ng tahanan na yon. Kaya pag binuksan mo ang refrigerator, may mansanas doon, pwede mong kanin. Pag may ulam doon, napatatin, may kanin doon, pwede mong kainin. Mahirap kumain kung nasa labas ka lang, naaamoy mo yung sinigang. Mahirap naman pumasok na hindi mo bahay. Kung sanay kayong magbalot, sa sarili mong bahay, hindi mo kailangang magbalot. Lahat pwede mong kainin. Tama po ba mali? Pag ikaw ay napasok sa bahay mo, pwede kang humilata kahit saang sulok. Kaya gusto mong kumakatok ka, hindi para sabing ikaw ay kumakatok. Kumakatok ka kasi gusto mong pumasok. And look at the promise of the Lord. The promise is that He will open it for you. Why? Because you're part of the house. Ngayon, ang pagkatok may kaakibat din ng paggawa. Hindi po pwede na kumakatok ka kapatid na walang kaakibat na gawa. Pag ikaw kumatok, anong susunod pag binuksan? Hindi maglakad ka papasok sa loob. Meron bang kumakatok at binuksan hindi naglakad papasok sa loob? Logic provides that when you are knocking and the door is already opened, what will you do? You get inside. Kaya tayo mga kapatid, pag tayo'y kumakatok, siguraduhin mo na papasok ka sa loob. Ang mahirap pumasok sa isang bahay na hindi mo bahay. Ang hirap pumasok, humiga doon sa kama na hindi ka naman taga roon. Meron kaming dinalaw, ang ganda ng bahay. Maganda yung kama. Hindi ko alam kung anong size ng kama na yun. Napakalaki. Gustuhin ko man na ibagsak yung katawan ko sa napakagandang kama. Hindi ko magawa. Una, hindi ko bahay yun. Hindi ba pag kayo nasa sariling bahay, kahit na anong itsura ng higa mo, okay lang. Nasa loob ka ng bahay. You know, that's the very essence of getting inside after you have knocked on the door. You enjoy all the things that you can find inside the house. Now, ito ang dala ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pagkakatok kayo, sigurado bubuksan ko, you can come in. And I will provide all your needs. I will provide all your problems with answers. You just simply knock, and I will open it and be ready to get inside. Alam niyo mga kapatid, marami kasing kumakatok, ayaw pumasok sa loob. Bakit kaya ayaw pumasok sa loob? Ayaw pumasok sa loob sapagkat
naninimbang siya. Na para bang nagsasabi sa sarili, papapasukin kaya ako talaga? O hindi? So you must have that inclination in yourself that when you knock on the door, then surely you will get inside and enjoy all these promises of God. Kaya ngayong umaga, nais ko kayong hamunin mga kapatid sa diwa na ito ng ating pag-aaral. That we ask, we seek, and we knock because we want to honor our God. We want to honor our Father who is in heaven. Kaya ngayon pa lamang sa ating paglapit sa Panginoon mamaya, nais ko kayong hamunin na kayo'y humingi. Kayo ay maghanap. At kayo ay kumatok. And I will say this, that something so magnificent, so extraordinary will happen today. And I want you to believe that. And I want you to open your heart with that. You ask, you seek, and you knock. Panginoon, salamat. Ngayon pa lamang, inihahanda mo na ang puso namin upang kami matutong tumawag, matuto kaming maghanap, matuto kaming kumatok, sapagkat ang lahat ng ito'y may pangako galing sa iyo. Amen. I live for